naniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan po natin itong nangyaring after po ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggalan po ng PNP security itong si VP Sara. So, masasabi natin na right after, so parang sinasabi dito, mukhang ito na yung bawi daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga kumbaga chinempo talaga. So after nang mag-resign ni VP Sara sa gabinete, after hindi niya dumalo sa SONA, parang ito daw yung ganti ng Marcos administration sa mga Duterte. So kasi dati tinanggalan din ng security group si Pangulong Duterte, pero hindi naman totaling lahat kasi nasa batas po natin na binibigyan pa rin po ng proteksyon ang mga dating pangulo ng PSG. Pero hindi siya under ng PNP, ang alam ko eh. So may PSG pa rin si Pangulong Duterte. And then yung si Mayor Bastay Duterte, tinanggalan din siya ng PNP security. So, itong naman ngayon, si VP Sara, ganun din ang nangyari. So, nasabi nga nila, timing nga daw ng after ng mga nangyari sa mga, sabihin natin, mga ginawa o sa mga, kasi ito na daw yung pinakaganti ng Marcos administration dahil sa hindi pagpunta. Kasi parang napahiya rito si BBM sa hindi pagpunta. Tapos hindi pa nanood si VP Sara ng SONA ng Pangulo. So, dahil doon, tinanggalan daw po siya o tinanggalan siya ng 75 na PNP security, sabi natin, security force. So, ito, panoorin po natin itong balita to. Pero bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman na pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to. Inalis na umano ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Tiniyak naman ng pangalawang Pangulo na hindi nito maapektuhan ang kanyang trabaho. Umaasa rin siya na ang hakbang na ito ay makatutulong upang mabawasan ang paglaganap ng ilegal na droga at krimen sa bansa. Hindi pulis ang nagbabantay. So yun, very naman si VP Sara kung katanggap naman niya kung tatanggalan siya ng 75 na PNP security group. Dahil alam niya na yung hoping siya na sana makatulong yung pagtanggal ng kanyang PNP security para makatulong sa yung pagtungkol dyan sa war on drugs. Kasi nga parang lumalaganap na naman kasi ang droga dito sa ating bansa. Kung nyo mapapansin, di ba, medyo marami yung mga nauhuli ngayon na mga bultuhan yung mga nauhuling mga droga. Hindi tulad dati na talagang pahirapan na makapagpuslit, na makapaglabas ng ganyang karami. Pero ngayon, di ba, nagbabalik na. So, yun siguro naisip ni VP Sara. So, bang sa kanya positive pa rin naman siya na maganda yung intention ng PNP na para makatulong nga naman. Medyo marami nga naman kasi kung 75 yung tinanggal kay VP Sara. Medyo marami yun. Diba? So, kung isipin nyo rin, bakit ganun kaya karami yung security ni VP Sara? So, same thing din naman niya. Wala namang pinagkaiba yan sa Pangulo. Siyempre, kailangan talaga ng karagdagan talaga dyan. Siyempre, sabi nga ni VP Sara, siya yung designated survivor. So, anything happen sa presidente, siya yung papalit. At the same time, ganoon din naman ang mangyayari. Kung sakaling may mangyari sa presidente, so kailangan i-secure yung ang vice president. So, kailangan din pangalagaan siya. Dahil siya yung next in line So,
nararapat lang. Pero yung nga lang, sinasabi nga rin nila kasi, very timing din kasi yung yung pagtanggal sa security, sa PNP security BP Sara. Ngayon, kini-question nga nila, di ba, yung paglabas nga ng video ng sinasabi, di umano si Pangulong Marcos daw yung umihitit ng Coca-Cola. Very timing daw, bakit daw sa araw pa ng SONA. So ngayon dito, ganun din binabalik din nila. Very timing din na right after ng SONA. Tapos right after din na hindi umaten si BP Sara, tinanggalan siya ng security. So siyempre, gaya na sinabi natin, same lang naman yung trato sa presidente at sa vice president. So kailangan din niya ng dagdag na na proteksyon dahil nga siya yung next in line. What if may mangyari nga, 'di ba, na hindi maganda sa pangulo, siya talaga yung susunod. Kaya dapat lang protektahan. Yung nga lang, siyempre, sabi nga ng mga ibang kritiko, siyempre hindi talaga mawawala yung yung ganyang mga haka-haka na ito ganti na nga daw ng Marcos administration sa mga Duterte. Especially dito ngayon kay BP Sara dahil umalis siya sa gabinete, hindi umaten ng SONA, tapos hindi pa nanood. So maraming sasabi talagang ganti to kay BP Sara. Sa Vice Presidente kung hindi mula sa Presidential Security Command gaya ng mga nagbabantay sa Pangulo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga ito ay mga sundalo. Kung meron mang pulis na nagbabantay, ito ay support lamang sa PSC. Gayunman, inamin din ni Chief PNP na nagre-recall sila ng mga security escort dahil kailangan ng PNP ng dagdag puwersa para magpatrolya. So yun, kung sana totoo lang yung sinasabi nito ni PNP Chief Marbil na nagre-recall sila ng mga PNP personnel para nga dagdag puwersa. Lalo na't marami nga yung maraming sumisigaw na mag-resign na si Pangulong Marcos. Kailangan talaga nila ng dagdag na tao para sa intelligence, dagdag na tao para sa pag-disperse kung sakaling merong mga pagpupulong, mga rally. Pero alam naman natin na hindi naman mag-rally yung mga aktivista para patalsikin si Bongbong Marcos. Siyempre, ang pipigilan lang nila dyan yung mga anti-Marcos na sabi natin sinasabi nila na Duterte, sa grupo raw ng mga Duterte yon. So, pero hindi naman natin pwedeng sabihin diehard Duterte supporter yung mga yon. Kasi usually iba dun, hindi naman talaga Duterte supporter. Nagkataon lang na hindi talaga nila nagugustuhan na yung pamamalakad ni Bongbong Marcos. Kaya ito, sumisigaw sila ngayon ng Bongbong Marcos resign. So siguro sila yung target ng PNP na hindi na makapag-recruit or hindi na makabuo ng mga ganyang pagtitipon. So ito yung hakbang nila ngayon. Sana nga lang totoo na ganun talaga yung plano nila na i-recall lahat. Dapat lahat, hindi yung kay BP Sara lang. Kasi ang balita nga daw dito, pati daw mga retired generals, pati yung mga sabihin natin nag-escort din sa mga foreign national, sa ibang politiko, tatanggalan din daw ng mga PNP security. Kasi nakakapagtaka, ito na lang yung mga foreign national. Hindi to mga diplomat Yung mga diplomat ang alam ko allowed sila, pero yung mga sabihin natin mga foreign national na mga negosyante hindi sila allowed, pero bakit nakakakuha ng security. So yun ang balita, tatanggalan nga daw lahat. So ini-recall na raw lahat. So kung ganun naman talaga yung direktiba nito ni PNP Chief Marbil, walang problema doon, okay yun. As long as na-inform din si BP Sara ng maayos. Kasi kung parang kung binigla nilang bawasan, tanggalan ng security itong si BP Sara, hindi maganda pong tingnan kasi talagang mas nangingibabaw yung iniisip ng nakararami na may personal na yung administrasyon Marcos sa mga Duterte. Di lamang anya opisyal ng pamahalaan ang tinanggalan kung hindi pati na rin yung mga retired general. At saka isa pa kasi naging problema rito, sana bago nila tinanggalan si BP Sara ng
security. Saan nagpa-press con muna sila together kasama si VP Sara or kahit man lang chief of staff niya. Basta isa sa mga tao sa opisina ni VP Sara para at least alam kagad ng publiko. Kaysa naman yung malalaman na lang natin through the statement na yung tinanggalan. So, siyempre, iba yung impact nun. Iba yung impact nung na-inform ng yung publiko para hindi nabibigla. Kasi nagkakaroon ng kanya-kanyang haka-haka yan na kaya daw tinatanggalan. Dahil nga nagkakaroon na ng personalan between Duterte at ang administrasyon Marcos. So, di ba? Mas maganda kung na-inform ng mas maaga yung publiko para mawala na kagad yung kanyang klaseng haka-haka. So, hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.